Chapter 24. Seryoso akong nakikinig kay attorney habang patingin-tingin ako sa may kalumaan ng papel na may pirma ng yumao kong lolo. Ang alam ko ay hindi yan inaprubahan ni Don, dahil wala daw kasiguraduhan ang proposal na yan. Pero may pirma ni lolo. Sabi ko, hindi ako sigurado kung pinirmahan nga ba talaga niya yan. Nakarating lang sa akin ang kopya na yan 6 na buwan pagkatapos mamatay ng lolo mo. Tinanong ko ang ninong mo pero, ang sabi niya ay pinirmahan daw talaga yun ng lolo mo, 2 araw bago siya mamatay sa hospital. Tumango-tango ako at bumuntong hininga. Alam kong may nangyayaring kababalaghan. Noon sa kumpanya pagkamatay ni lolo, si Ninong pa ang tumatayong acting chief executive officer noon sa ilang buwan, dahil abala pa ako noon sa sarili kong kumpanya. Nang ako na ang mag-take over ay maayos naman, ang lahat pero ilang buwan lang ay natuklasan kong malaking pera, ang nawawala sa kumpanya. Mahigit 1 bilyong piso. Bagamat hindi naman ito malaking kawalan sa kumpanya, hindi ko pa rin ito palalampasan. Pasikreto akong nagpaimbestiga sa tulong ni attorney na abogado pa ni Papa noong nabubuhay pa. Nahirapan pa kaming i-trace at inabot pa ng taon. Pero sa mga lumang kontrata, proposal at ilang mga papel na hawak namin, ngayon ay malapit na naming mahanap ang nawawalang malaking pera. Malakas ang kutob ko may kinalaman dito si Ninong attorney. Yun din ang kutob ko sa una palang Iho, at sa tingin ko rin ay may alam din, ang sekretarya mo sa kung anuman ang ginawa ng ama niya. Humugot ako ng malalim na hininga at napasandal sa leather chair. Nilaro-laro ko sa kamay ang hawak na papel. Ilang taon na ang kumpanya ni Ninong? Tanong ko. 5 taon na mahigit Iho. Unti-unti na ring nakikilala ang kumpanya niya. Attorney, sinubukan pang ang sulutin ng kumpanya niya ang ilan sa mga kliyente at investor ng company. Mabuti na lang at loyal pa rin ang kliyente namin, dahil subok na nila ang serbisyo ng kumpanya. Telco din ang kumpanya ni Ninong. Bagamat lagi niyang sinasabi na wala siyang balak na kakumpetensyahin, ang company ay hindi siya naniniwala dito. Matalino si Ninong at tuso rin. Kapag nakakita siya ng pagkakataon ay sasamantalahin niya iyon. Kaya nag-iingat ako lalo na at nasa loob ng kumpanya ang anak niya. Anumang oras ay pwede kong patalsikan si Ara pero hindi muna ngayon. Magagamit ko pa siya laban sa ama niya. Bueno Iho, balitaan na lang kita kapag nakakuha pa ako ng dagdag impormasyon. Sinilid na ni attorney ang mga papel sa briefcase niya. Tumayo naman ako at kinamayan siya. Thank you attorney. Paglabas ni attorney sa opisina ko ay bumalik ako sa pagkakaupo at hinarap na ang ilang mga papeles. Bumukas naman ang pinto at pumasok si Ara na may dalang folder. Heto na pala ang hinihingi mong annual report. Nakangiting sabi niya at nilapag ang folder sa mesa. Salamat Ara. Formal na sabi ko nang hindi nag-aangat ng tingin sa kanya. Matapos kong basahin ang mga papeles ay pinirmahan ko na ito isa-isa. Ano palang sadya dito ni attorney? Saglit akong napatigil sa tanong ni Ara at kunot noong tumingin sa kanya. Bakit? Balik tanong ko. Kumibot ang labi niya at naging malikot ang mata na sinabayan pa niya ng tawa. Wala naman, curious lang ako. Tungkol ba yan sa ex-boyfriend ng asawa mo na binugbog mo at nagsampa sa'yo ng kaso? Nagsalubong ang kilay ko. Hindi yun ex-boyfriend ng asawa ko dahil wala siyang naging boyfriend, ako lang. Oh okay. Nagkibit balikat siya. Kamusta naman ang paggulong ng kaso? Bumuntong hininga ko, iniurong na ng complainant ang kaso. At salamat sa asawa ko na hanggang ngayon ay hindi pa rin ako pinapansin. Oh that's good. Anyway Luis, in case you forgot birthday ko na next week at magpapaparty ako sa bahay, imbitado ang lahat ng mga kaibigan natin kaya sana wag kang mawawala. Kung gusto mo isama mo na rin ang asawa mo, para naman makahingi din ako ng pasensya sa kanya sa inasal ko last time. Mataman ko siyang tiningnan at sinusukat ang mga sinabi niya. Mabait ang mukha niyang nakangiti. Pero duda pa rin ako kung sincero ba siya. Sige pag-iisipan ko, sabi ko na lang. Okay, pero aasahan kong makakadalo ka, kayo ng asawa mo. Aniya at nag-excuse na at lumabas ng opisina. Tumunog naman ang cellphone kong nakalapag sa gilid ng mesa. Tumatawag si Kester. Binitawan ko ang ballpen at dinampot ang cellphone at sinagot. Hello pare. Par, dumating na sa bansa si Rick at nangungulit na magkita-kita tayo dito sa bahay. Ngumisi ako. At kailan naman siya dumating?
Napasandal ako sa leather chair at inikot ito paarap sa floor-to-ceiling na salaming dingding. Kita ko sa labas ang mga nagtatayugan at nagtataasang mga building. Kaninang madaling araw lang pare at ginulo pa ako dito sa opisina ko. Kaaalis nga lang niya at pupuntahan naman daw niya si Matias. Nako, good luck na lang sa kanya. Tumawa naman ako sa sinabi ni Kester. Siguradong ipapakaladkad yun ni Matias sa mga security ng building niya. Si Rick ay isa din sa mga kaibigan namin at ka-schoolmate noong college. Pinsan siya ni Kester at piniling sa ibang bansa magtrabaho. Umuuwi lang siya dito sa bansa paminsan-minsan kapag bored na siya at namimiss na ang barkada. Nabalitaan ko nga yung nangyari. Mabuti naman at inurong na ni Nico ang kaso laban sa asawa mo. Ani Yaya daling habang naghihay ng kangkong. Nakiusap po ako kay Nico. Ako naman kasi ang punot dulo. Sabi ko sabay buntong hininga. Wag mo nang isipin yun, tapos na yun. Saka isa pa, kung tutuusin wala namang karapatan si Nico na magalit sa'yo, dahil hindi naman kayo. Nasaktan ko pa rin po siya. Umasa siya na magiging kami. Ako rin akala ko magiging kami. Bumuntong hininga si Yaya Daling. Hamo na, nangyari na ang nangyari. Ibig sabihin lang yun ay di talaga kayo para sa isa't isa. Pero hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala na kayang mangbogbog ng ganoon ni Luis ha. Abay, balita ko pan-hospital daw yang si Nico. Kumagat labi, ako rin naman ay nagugulat pa rin sa mga ugaling pinapakita ni Luis. Kagaya na lang nung ginawa niya sa akin noong bagong labas siya ng presinto. Natakot ako sa kanya noon dahil akala ko re-rape niya ako. Pero tumigil naman siya agad nang makitang umiiyak na ako at panay ang sorry sa akin. Hindi ko siya pinapansin hanggang ngayon kahit panay ang papansin niya. Naiinis pa rin ako sa kanya. At naiinis din ako sa sarili ko dahil hindi ko kayang tuluyang magalit sa kanya. Kamusta naman kayo ng asawa mo? Mabuti at hindi nyo na naman pinag-awayan ang bagay na yon. Ani Yaya Daling. Bahagya akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Ayos lang naman po kami ya. Wala naman pong problema, sabi ko sabay ngiti. Ayokong malaman niya na hindi kami okay mag-asawa para di siya mag-alala. Bagamat may mga bagong ugali akong natutuklasan sa asawa ko, hindi naman nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Pero naiinis pa rin ako sa kanya at hindi ko pa rin siya papansinin. Manigas siya. Mabuti naman kung ganun. Kayo ng mami mo, di pa rin okay. Tumingin ako kay Yaya Daling at bumuntong hininga sabay nguso. Di pa po kami nagpapansinan. Kapag nandito ako sa bahay at nandito din siya ay nasa loob naman siya ng kwarto. O kapag nagkakasalubong kami ay hindi kami nagpapansinan. May tampo pa rin ako sa kanya pero kaunti na lang. Siguro kapag tuluyan nang nawala, ang tampo ko ay ako na ang unang papansin sa kanya. Hayaan mo yang mami. Wag mo siyang papansinin hanggat hindi siya ang unang mamansan. Siya naman ang may kasalanan Payo ni Yaya Daling. Ngumiti na lang ako. Kamusta naman po siya? Nagtatrabaho pa ba? Tanong ko. Siyempre may pakialam pa rin ako sa mami ko. Hindi naman buong buhay ko naging kontrabida siya sa akin. Bilang lang naman sa daliri na naging kontrabida siya. Mas marami pa rin siyang ginawang maganda sa akin. Nagtatrabaho pa rin naman siya. Mukhang seryoso na nga na magpakatino. At heto pa, mukhang magkakabalikan din sila ni Steve. Talaga po. Oo, 3 araw siyang hatid sundo ni Steve. Abay, kaswerte ng mami mo at nakatagpo siya ng kagaya ni Steve. Kaya dapat magpakatino na talaga siya. Natuwa naman ako sa binalita niya. Okay naman si Steve Halata namang mahal niya si mami. Sana nga lang talaga magpakatino na si mami. Napapangiti ako habang nire-replyan ang chat ni Ana. Puro chismis lang naman ang mga pinag-chat niya. Ang dami din niyang alam. Di ko nga alam kung ano sa mga chat niya ang una kong re-replyan. Ang bilis niya pa mag-type. Kaloka. Patanjin tingin ako sa labas ng bintana ng sasakyan. Medyo papadilim na at matrapik pa. Pero sa kabilang linya ay mabilis ang usad. Muling bumalik ang tingin ko sa cellphone ko nang may reply na si Ana. Tungkol naman sa crush niya ngayon ang chinichika niya. Naiiling na lang ako. Ang dami niyang crush, marami ding may crush sa kanya dahil maganda naman siya at curvy pa ang katawan. Wala nga lang naglalakas loob na manligaw, dahil sa kuya niya naubod ng istrikto. Kung ang mommy niya ay very supportive sa mga trip niya, kabaliktaran naman yun si Kuya Alden.
Ito na kasi ang tumatayong tatay niya simula nang bata pa siya. Gaya ko maaga din siyang naulila sa ama. Pero namatay ang daddy niya sa atake sa puso. Pinatay ko na ang cellphone nang magpaalam siyang mag-charge muna ng phone. Sinilid ko sa bag ang cellphone at tinuon na lang ang tingin sa labas ng bintana. Umuusad na rin ang sasakyan namin. Subalit natigilan ako nang may pamilyar na kotse ang dumaan sa kabilang linya. Bukas ang bintana nito kaya kita ko ang tao sa loob. Isang magandang babae ang nasa front passenger at tumatawa sa kausap na nasa driver seat. Hinahampas-hampas pa nga niya ito sa braso. Hanggang sa makita ko na ang hitsura ng lalaking hinahampas niya. Nahigit ko ang hininga kasabay ng malakas na pagkabog ng dibdib ko nang makita ko ang nakangiting mukha ni Luis at tumatawa pa siya sa bawat hampas ng babae. Nakalampas ang kotse ay tila nakikita ko pa sila ng babae. Napalunok ako, tila may malaking kamay na sumasakal sa puso ko. Pakiramdam ko din ay nagakyatan ang dugo ko sa ulo. Bakit may kasama siyang babae at may paampas-hampas pa sa braso niya? Anong ibig sabihin nun? Nag-cheat siya sa akin. Gumaganti siya ganun ba? Unti-unting napuno ng ngit-ngit at selos ang dibdib ko. Mahigpit nang nakakuyom ang kamao ko. Ma'am Ivana. Tumingin ako kay Kuya Nanding. Nakatingin siya sa akin sa rearview mirror. May pag-alala na nakabakas sa mata niya. Mukhang nakita din niya ang amo niya at ang kasama nitong babae. Pakibilasan Kuya Nanding. Nagngingit-ngit na sabi ko at muling tinuon ang tingin sa bintana. Hindi na nagsalita si Kuya Nanding at tinuon na lang ang pansin sa pagmamaneho. Pagdating sa mansion ay agad akong bumaba ng sasakyan. Nakita ko pa si Kuya Gordon na ninagarilyo sa may gilid ng mansion. Mukhang pinauwi na siya ni Luis para walang istorbo. Lalo lang sumama ang pakiramdam ko at tila pomade ang panlasa ko. Mabibigat ang hakbang kong at pumasok ng mansion at umakyat ng hagdan. Masamang-masama ang loob ko at nagngingit-ngit ako sa galit. Kanina ko pa pinipigilan ang luha kong kanina pa gustong bumagsak. Pagpasok ko sa kwarto ay halos pabalibag kong sinarado ang pinto at umupo sa kama sabay takip ng mukha. Doon ay bumuhos na ang luha ko. Pasado 9:00 na ng gabi ako lumabas ng kwarto. Kanina pa ako kinakatok nila Manang Leng para kumain pero wala akong gana. Medyo mahapdi pa ang mata ko sa kaiyak. Mabigat pa rin ang loob ko habang bumaba ako ng hagdan. Ma'am, kakain na po kayo? Tanong ni Ate Che pagpasok ko ng kusina. Nakatingin silang apat sa akin habang kumakain ng malaking chichirya at nagse-cellphone. Si Manang Leng ay di ko nakita, malamang ay nasa kwarto na nila at nagpapahinga. Ngumiti ako sa kanila. Alam kong nahahalata nila ang pamamaga ng mata ko. Mamaya na lang, busog pa ako eh. Kumain ako sa bahay kanina. Sabi ko na lang at tinungo ang ref para kunin ang tumbler. Nag-excuse ako sa kanila at lumabas na ng kusina. Pero imbes na bumalik sa kwarto ay tinungo ko ang main door at tumano sa labas. Tinanguan ako ng mga tauhan na nakabantay sa gate. Tinanguan ko rin sila. Mabigat akong bumuntong hininga. Mukhang wala pa ang magaling kong asawa. Malamang nagpapakasaya yun ngayon kasama ang babae. Ni wala man lang siyang text. Buwisit siya. Tumalikod ako at akmang hahakbang na pero narinig ko ang pagbukas ng gate. Muli akong pumihit paharap. Nakita kong papasok ang kotse ni Luis. Ang kotseng lagi niyang gamit sa pagsundo at hatid sa akin noong nagpa-part-time pa ako sa restaurant. Pero ang kotseng yun ay may iba ng babaeng sumakay. Parang gusto kong pasabugan ang kotse niya sa sama ng loob ko. Muli na namang bumalik sa alaala ko ang nakita kanina. Masayang-masaya siyang kaharatan, ang babaeng kasama niya sa kotse habang ako ay naninikip, ang dibdib at halos di na makahinga. Naningkit ang mata ko habang papalapit sa harap ng main door ang kotse. Humigpit ang hawak ko sa tumbler. Nangingit-ngit na naman ang dibdib ko at nagbabantang pam-attack ulit ang luha ko. Bumaba si Luis sa kotse at kunot noong tumingin sa akin. Mukhang nagulat siya na makita akong tila nag-aabang sa main door. Baby mo mukha mo, sigaw ko sabay bato ng hawak kong tumbler sa kanya. Pero mabilis siyang nakailag at tumama ang tumbler sa bintanang salamin ng kotse niya. Nanlaki ang mata niya at napaawang ang labi. Umuwi-uwi ka pang gagaw ka. Tang ayaw ko at naghanap ng pwede pang ibato sa kanya. Nakita ko ang paso sa gilid ng haligi at dinampot ito sabay bato sa kanya. Pero nailegan na naman niya ito at tumama lang sa kotse niya.
Baby, wag mo kong tawaging baby, manloloko ka. Bakit umuwi-uwi ka pa? Tapos na kayong maglandian ng babae mo kaya umuwi ka na ha. Buwisit ka, buwisit ka. Umiiyak nang sabi ko at pinagbabato na sa kanya ang mga pasong nadadampot ko. Anong babae baby? Wala akong babae. Sinungaling. Nakita ko kayo kanina. Nakasakay siya dyan sa punyetang kotse mo. Sigaw kong muli sabay bato ng paso. Nailagan lang niya ito kaya sa kotse na naman tumama. At ang punyetang salaming bintana ng kotse niya ay di man lang mabasag-basag. Lalo lang tuloy nagdilim ang paningin niya at lalo siyang nagngingit-ngit. Samantala, teka, si Ma'am ba yung sumigaw? Tanong ni Lucy sa mga kasama niya nang makarinig ng sigaw ng isang babae na tila galit na galit. Tumigil naman si Ona, Che at Dina sa pagkukwentuhan. Napapitlag sila ng makarinig ng nabasag. Nanlaki ang mga mata nila at sabay na nagsitayuan. Puntahan natin baka kung ano na yun. Bulalas ni Ona na nagpatiuna nang lumabas ng kusina. Sumunod naman sa kanya ang tatlo. Halos patakbong tinungo ng apat na kasambahay ang labas kung saan nila narinig ang mga sigaw ng amo nilang babae. Lalong nanlaki ang mga mata nila at napasinghap nang makitang nagwawala ang among babae at pinagbabato ng mga paso ang amo nilang lalaki. Nagsitakbuhan na rin palapit ang mga tauhan na nasa gate kasunod ng dalawa pang sasakyan na pumasok sa gate. Diyos ko, totoo ba itong nakikita ko? Nagwawala si Ma'am Ivana. Anong gagawin natin? Nag-aalalang tanong ni Che at nataranta. Ngayon lang niya nakitang galit na galit ang mabait na babaeng amo at para itong tigre. Awatin mo si Ma'am Ona. Natatarantang sabi ni Lucy. Para na nga siyang may ihi sa nerbiyos. Bakit ako? Baka matamaan ako. Nahihintakutang sabi ni Ona na napapatili pa sa tuwing babatuhin ng among babae ang among lalaki. Hoy Dina, wag kang magbidyo-bidyo dyan. Gisingin mo si Manang. Bilis. Utos ni Che sa isang kasamahan na nahuli niyang kumukuha ng video. Oo na, nakasimangot na sabi ni Dina. Pinatay na niya ang cellphone at sinilid sa bulsa. Pagtalikod niya sa mga kasamahan ay malaki ang ngiti niya dahil nakakuha siya ng video. Tinakbo na nga ni Dina ang servant's quarter para gisingin ang mayordoma. Manang gising po. Tinapik-tapik ni Dina ang mayordoma sa balikat. Agad naman itong nagising at nagmulat ng matang antok na antok pa. Bakit Dina? Umaga na ba? Tanong ni Manengeng nang mamulatan niya ng mata ang isa sa kasambahay. Hinusot niya ng kamay ang mata. Hindi po Manang, may nangyayari po kasi labas. Kumunot ang noo ni Manang Leng. Ano bang nangyayari? Si Ma'am Ivana po nagwawala sa labas at pinagbabato ng mga paso si Sir Luis. Napabalikwas ng bangon si Manang Leng sa sinabi ng kambahay. Ano? Nagwawala si Ma'am Ivana at pinagbabato ng paso si Sir. Opo Manang, kaya lumabas na po kayo bago pa po maubos ang mga paso. Tila nawala ang antok ni Manang Leng at mabilis na bumangon. Samantala sa labas pa rin ng mansion ay patuloy pa ring nagwawala si Ivka. Tuluyan nang nagdilim ang paningin niya sa galit. Hilam na rin ang luha niya sa mata. Kaya di niya namalayan na marami na ang mga taong nakakakita sa pagwawala niya. Pero wala siyang pakialam. Ang importante ay ang galit niya. Gago ka talaga. Umiiyak at galit na sigaw ko kay Luis. Baby, makinig ka muna kasi sa akin, oh. Napahiyaw siya nang tumama sa braso niya ang pasong maliit na binato ko. Buti nga sa'yo. Manloloko ka. Hindi ka pa rin nagbago. Babaero ka. Sigaw ko. Hindi nga kita niloloko baby. Wala akong babae. Yung nakita mo kanina kaibigan ko lang yun. Nakangiwing sabi ni Luis habang hinihimas ang braso. Sinungaling. Patili ng sigaw ko. Hinihingal na siya sa galit. Gusto niyang ubusin ang lahat ng paso dito sa mansion at ibato sa kanya. I think wrong timing yata na pumunta tayo dito mga par. Oo nga, baka madamay pa tayo dito. Natigilan ako ng makarinig ng ilang boses at doon ko lang napansin ang mga kaibigan ni Luis na sila Kuya Alden. Napansin ko rin ang mga tauhan na nakatingin sa amin pati na rin ang mga kasambahay. Pati nga si Manang Leng na halatang bagong gising ay nag-aalalang nakatingin sa amin. Doon ko lang din napansin, ang mga basag na paso at lupa na nakakalat pati na rin mga halaman.